Mga e-bike, kailangan na nga ba ng license at registration? So alam natin sa panahon natin ngayon na uso at marami na yung gumagamit ng mga e-bike. Dahil bukod sa mas matipid nga, dahil hindi ka na magagas, i-charge mo na lang siya, is mas convenient siyang gamitin. Hindi na nagpapagas, tas mas malaki yung naiuwi sa pamilya ko. Mostly sa mga e-bike, ginagamit nila as mode of transportation, kagaya na pagmamamalengke or may mga ihahatid kayo. At meron din naman mga iba na ginagamit ito bilang hanap buhay. Yung iba ginagawang parang habal-habal, ginagawang parang tricycle. Yung iba naman ginagamit nila para sa mga Grab, food delivery. Nadi-deliver namin yung food, nakakabalik ka agad kami dito. At sa pag-usbong nga na itong e-bike na to, since marami na nga siyang gumagamit, isumuusbong din karamihan sa mga e-bike drivers is irresponsible or wala silang knowledge sa kalsada na nagkakos nga ng trouble at aksidente. Okay? So kagaya na lang ng previous video natin na ewan ko kung napanood nyo. Sila ako. Atay ka, atay ka. Lumalabas din yung iba't ibang issue pagdating dyan sa e-bike, okay? Pero wala namang mali kung tama mo lang nagagamitin. At ngayon nga, usap-usapan yung about sa license and registration netong mga e-bike. So again, kagaya ng ginagawa natin, magbibigay tayo ng mga sources, okay, para maging proof or legit etong sasabihin natin or pag-uusapan natin. So kagaya na lang dito sa GMA News Online na pinablish nila noong January 23, 2024. Ang title is LTO Malls Registration of E-Bikes. So sabi dito, the Land Transportation Office or LTO is considering the mandatory registration of all kinds of electronic bikes or e-bikes. Okay, according to Katrina San's report on State of the Nation on Monday. Dahil nga daw, the report said this was due to the high number of accidents involving e-bikes. Okay, so from January to November last year, the Metropolitan Manila Development Authority or MMDA recorded 556 accidents related to e-bikes in the National Capital Region, NCR. Okay? So, kino-consider nga nila na magkaroon nga daw ng mandatory talaga na registration and license para sa mga e-bike. Dahil nga daw, meron na agad na itala na 556 na related na accident sa e-bike. Okay, sa NCR pa lang yun mga kaibigan. So, wala pa yung ibang parte ng Pilipinas. And also, kino-consider nga nila mga kaibigan dahil syempre, kadalasan sa mga e-bike user, e-bike drivers is nagdadrive sila sa highway. Okay, or kadalasan sa national road, which is nandoon yung mga malalaking truck, nandoon yung mga malalaking kotse, kumbaga nakikipagsabayan sila. And ang problem na nakikita dito mga kaibigan, nakagaya nga pagdating sa motor or sa kotse, pag kukuha ka ng license, is kailangan mo ng seminar, which is dun tinuturo kung ano yung mga rules sa kalsada, kung ano yung dapat mong gawin kapag may ganito, ng road safety, para alam din nila yung gagawin nila, hindi sila pakalat-kalat. And ang problem na nakikita dito mga kaibigan is eto nga mga e-bike users is wala nga silang seminar or hindi sila dumaan sa seminar dahil wala nga silang license, hindi sila nire-require na magkaroon ng license. Kaya naman pag pumupunta sila sa highway or sa national road, nagkakaroon ng konting problema or mga troubles. Kagaya nga sa mga lanes, hindi nila alam kung saan sila pupwesto, kung saan ba yung tamang lane. No? And also, yung pagliliko, minsan walang signal light. And minsan nakikipagsabayan, nakikipagkarera sa mga ibang kotse at motorista doon. And most of the time, nagkukos sila ng traffic. Kaya nga naman, ito mga kaibigan ng LTO, kino-consider nila na magkaroon nga ng mandatory na registration and license ito mga e-bike users. Or ito mga e-bike. Now, which is kumalat na rin sa iba't ibang Facebook page. Kung nagpe-Facebook kayo, makikita nyo rin doon na pinopost nila, kino-consider na magkaroon talaga ng license and registration. And also, about naman dito sa license and registration, meron din sila tinatawag na e-bike classifications. Which is alam naman natin na iba't iba yung klase ng e-bike. So, hindi lang yung usual or yung typical na nakikita nyo na 3 gulong at merong bubong. Okay, so meron din ng mga e-bike ngayon na parang motor or parang scooter na 2 yung gulong. Meron din ng mga e-bike na 3 gulong, meron din ng mga e-bike na 4 ang gulong. And dito nga, sinabi nila na about dito sa classification kung ano yung mga requirements or ano yung mga kailangan nilang gawin. Okay, so kagaya na lang nito, yan, personal mobility scooter or PMS
Okay, the operation of this type of vehicles limited to lanes on private road subject to internal rules of the said private road. Okay, pedestrian walkways, bicycle lanes, and other similar areas for bike lane usage. Okay, and meron din requirements dito kagaya niyan, helmet, yes, but bicycle helmet only. Okay, driver's license and registration not required. Okay. So madami no, kagaya na ito category L4 and L5 e-trike or three-wheeled e-vehicle. So requirements niya helmet not required, driver's license and registration required. Okay, so kagaya niya. So basahin nyo na lang to, hindi ko na isa-isahin yan. So iiwan ko yung link dyan sa description and ltoportal.ph. Okay. So eto naman sa Facebook pinost siya ni Boss Kev Moto noong January 10 and Operation E-Vehicle Checkpoint, checking of e-vehicle registration conducted by LTO and LGU. Siguro nag-check lang sila at hindi naman siguro sila nanguli nung time na to. At naganap nga ito mga kaibigan sa Naga City. So para linawin mga kaibigan, so hindi pa nire-required ngayon. Okay, pero pinopropose na siya. Or kino-consider na, pinagpaplanuhan na siguro nila magkaroon na nga daw ng license and registration itong mga e-bike, and also dun sa ibang klase ng e-bike na nire-required na rin na merong helmet. At dito sa bagay na to, merong mga umagri at meron din mga hindi umagri, syempre yung mga e-bike user. So yung iba umagri dahil nga naman nagiging cause siya ng trouble or problema sa kalsada dahil nga hindi alam yung gagawin, para magkaroon nga daw sila ng tamang knowledge at syempre magkaroon din ng seminar. Dapat kumuha talaga road safety kung paano sila gumamit ng karsada. Pero on the other side mga kaibigan, meron din namang mga hindi pumayag or mga hindi umagri. Bike pa din naman po siya eh. Yung bike po ba kailangan din po ba ng magle-lisensya po para dun po sa mabibilis? Dahil bakit nga daw lalagyan ng registration and license kung bike lang naman daw? Okay, so parang bike. O bakit nga naman daw yung bike hindi nire-required ng license? So bakit daw sila lalagyan? Okay? At meron din naman mga nagsabi na parang gastos nga lang kasi syempre gagastos ka sa pang-license. E-bike lang naman daw yung gamit mo. Ipaparegister mo pa siya every year. So malaking abala din yung cost niya sakali man dun sa iba na e-bike user. And also dun din sa iba, nakakatulong naman daw talaga itong mga e-bike dahil nga daw medyo malaki yung naiuuwi nila sa family nila dahil hindi mo na nga daw kailangan magpagas. Okay? So sa tingin nyo, pabor ba kayo dito sa license and registration para sa mga e-bike or hindi? So i-comment nyo yung mga opinion nyo sa baba, pag-usapan natin yan. At kung nagustuhan mo nga yung mga gantong klase ng content, pwede ka mag-subscribe dito sa ating channel. Siyempre, check mo rin yung ating Facebook page, Papa Ray. Nag-upload din tayo dyan. Kung sakali man na ayaw mo mag-YouTube, gusto mo mag-Facebook, pwede ka rin dyang manood sa page natin. So, yun lang mga kaibigan. Maraming salamat sa panonood. Hanggang dito na lang. Alright, peace.